Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa aman dako ng mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Aga. Grabe! Naloko na. Anyways, mga boss, ito na. Huwag natin patagalin. Pasok! Kaya, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Yang mukha na yan. Ha? Ang number one pakiusap ni BP Sara kahapon dahil siya ang caretaker habang wala si PBBM. Wag na wag kayong aalis dyan sa Liwasang Bonifacio. Bagamat talagang atat na yung mga tao doon. Kasama na ako. Kasama na raw siya. Atat na sila. Na Pretty M, Aika, boss. Na Na sumugod na sa Malacanang. Hala! Lakas. Grabe, no? Grabe si Roque, no? Sasampalin kita ng burat. Parang kakayanin naman nila. Kala mo no, makakalakad to ng 300 metro. Diba? From sa Liwasang Bonifacio to Malacanang, kala mo makakalakad. Diba? Si Sara daw ang nakiusap sa kanila para wag iwan ang Liwasang Bonifacio dahil atat na raw silang sugurin ang Malacanang. Naloko na. Galing ni Harry, no? Ang number one pakiusap ni BP Sara kahapon dahil siya ang caretaker habang wala si PBBM. Wag na wag kayong aalis dyan sa Liwasang Bonifacio. Bagamat talagang atat na yung mga tao doon. Kasama na ako. Na sumugod na sa Malacanang. Nang hindi na makabalik sa Malacanang ang mga nasa Germany na naglalamyer. Kita nyo, iisa sila ng pattern. Naloko na. Nasa, para hindi na raw makabalik, yung naglalamyerda doon sa Germany. Sino pa nga ba? Diba? Kasi balak na talaga nilang iupo si Sara. Alam mo, itong si Roque, hindi ko alam kung anong nasa isip nito. Lalo nilang binabaon yung mag-aamang Duterte sa ginagawa nila. Pero dahil respeto nga natin si BP Sara, talagang nagtimpi po tayo. Bagamat at one point in time sa aking talumpati, sinabi ko na, handa na ba kayong sumugod? Diba? Akala naman nila kasi kakayanin nila, mga boss. Isa pa, walang sumuportang mga militar, pulis. Wala. So, alam nyo mga kababayan, etong ginagawa nga netong mga ito, imbis na iangat nila, ikinalulubog nila. Kung inyong pagtatagpi-tagpiin yung kanilang pananahimik at pagtatanggol sa China, kasampo ng kanilang mga kagrupo, malamang sa alamang, alam nyo, mukhang tutugma sa viral ngayon at trending ngayon na balita. Na yon? Na talagang merong pagkakasundo itong si Duterte sa China. Pansinin ninyo. Bakit nga ba ang BP Sara? Umpisa na natin kay BP Sara. Bakit nga ba tila tahimik? Bakit nga ba parang kibit-balikat? Bakit nga ba pipe pagdating sa usapin sa West Philippine Sea? Bakit nga ba itong sila Roque ay todo tanggol sa China? Sa mga in-check, di ba? Bakit nga ba ganun din ang dating Pangulong Duterte sa pagtatanggol? Ganun din yung mga vlogger nila kung kung ipagtanggol din nila yung China. Di ba? Ewan ko ba itong mga grupo na ito kung saan humuhugot ng kanilang kapal ng mukha na parang halos gusto na nilang ipamigay yung bahagi ng ating teritoryo. Parang wala sa kanila. Di ba? So sa ngayon po, hindi natuloy yung paglusob sa Malacanang. Pero pag hindi po nagkaroon ng pagbabago, aba! Meron pang banta!
naloko na. Grabe no! Ang lakas ng arrive! Ang lakas ng kapal na mukha. Nakita nyo, Stone Trooper? Oh. Abay, nagbanta pa. Oh, ano ngayon? Kung ano ang hindi masunod yung gusto nyo, ano ba gusto nyo? Yun ang gusto namin malaman. Ano ba gusto nyo? Sige na, mag-usap na tayo ng maayos. Hindi po malayo na Hmm. lalo pang lolobo ang mga hanay na hindi lang mananatili sa Liwasang Bonifacio Aba. o hindi magmamarcha na para sa Malacanang dahil ang Malacanang yan po ay palasyo ng taong bayan, hindi na mga namumuno na hindi nakikinig sa taong bayan. Alam nyo, no? Masyadong arugante, mayabang, kala mo, kakayanin. Isang linggo nga kayo dyan nag-rally-rally. Wala naman kayong nagawa. Wala naman nangyari. Naloko na. Susupilin ng mga bata, ng mga ito. Yan, sinasabi ni Roque. Tingnan nyo nga. Yan, yung mga yan. Yung mga yan. Diba? Puro mga bagetching. Oh. Oh, tingnan nyo ngayon ang mangyayari. Sige, tuloy natin to. Buong hapong nagprotesta at nagtaas ng mga karatula ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Liwasang Bonifacio. Nakalagay sa mga hawak nilang banner ang katagang Protect Pastor Apollo Kibuloy. Prayer rally ito bilang pagsuporta sa kanilang leader. Yan na. Naloko na. Donnie M. Reyes. Kita nyo ha, pakinggan ninyo. Oh. Ang tinagurian nilang appointed son of God mahaharap sa reklamong child abuse at Ala! Naloko na. qualified human trafficking. Ala! Pinakasuhan na ng DOJ si Pastor Kibuloy sa Davao at Pasig City. Sa pool! Boom! Naloko na. Gets nyo? Nagets nyo? Oh, dahil sa mga bunganga netong si Roque at iba pa dyan, sila Celes, di ba? Sino pa? Ayan tuloy. Lalong nanggigil. Ayan na, pinapakasuhan na ng DOJ. Di ba? Gusto nila yan eh. Naloko na. Oh, ano ngayon? Nakalimutan kasi nila. Gusto nilang i-justify yung ating presidente, weak leader, tulad na sinasabi ni Digong. Ngayon, makita nila yung weak leader kung paano, manglampaso, di ba? Oh. Karala namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama sa isang complainant po, sa isa pong nagre-reklamong nung panahon na yun ay menor de edad. Mabuti na ho na magkaroon din ng hustisya yung humihingi ng hustisya sapagkat napakatagal na panahon na po ito nangyari. Ay, yun, oh, yun. Very good. Naloko na. Sko po talaga, no? Nakaka-high blood, maingay at mga madada, mga shuwari wap. O ni Digonyo, ayan na nga tuloy. O paano ngayon ito? Kakasuhan na ng DOJ. Ito na yung sinasabi ko sa inyo noon. Kakasuhan na talaga, tutuluyan na. Saglit na saglit lang yan. Nilagdaan din ni Remulla ang precautionary hold departure order laban kay Kibuloy para hindi siya makalabas ng bansa. Tingin ngayon ng mga taga-suporta ng pastor, ginigipit siya ng pamahalaan. Pero ang galaw Alalagot ka, Remulla. May banta si Roque. Pag ginipit nyo daw si Kibuloy, magsususugod daw sila sa Malacanang. Hindi na raw sila mapipigil ni Sara. Naloko na. Si Sara, hindi na daw sila mapipigil ni Sara, mga boss. Naloko na. Grabe, no? Oh, sige. na ito ng DOJ, inasahan na ng abogado ni Kibuloy. Oh, ayan pa. Oh. Sabi kanina diyan ni sino ba yung nagsabi noon? Ha? Bakit daw parang lahat na lang na nakapaligid kay Kibuloy parang mga
Di ba? Oh. Oh, parang Chinese army na mukhang malakas. Pero ang pau, pati mga gamit, segunda manos. Uy! Di naman siguro. Pasok. Lloyd na si Attorney Ferdinand Topacio. Handa naman po kaming gawin kung anong kinakailangan upang maprotektahan po ang karapatan ni Pastor Kibuloy kagaya ng ginagawa po namin sa iba naming mga kliyente. So, paano ngayon to? Finish na. Uwian na. Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike